Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 6 Textbook page 78 듣기 1번 여러분은 한국에서 일어나고 있는 국제화 현상에 대해 알고 있습니까? Are you aware of the globalization phenomenon taking place in Korea? 여러분은, so tayo yan no, yung bumabasa nitong ginagamit natin. So tayo daw ba, alam ba natin or aware tayo about sa globalization phenomenon? So hyonsang phenomenon, sa Tagalog ano ba yan? Mga pangyayari, mga bagay na nakikita mo at nai-experience mong nangyayari sa paligid mo. So globalization phenomenon. And then, yung part na 일어나고 있는, sabihin, kasalukuyang nangyayari, no? Taking place, currently happening sa Korea. 다음 기사 제목을 보고 무엇에 대한 이야기인지 이야기해 보세요. Look at the following article titles and discuss what they are about. Pag-usapan natin anong sinasabi dito sa mga titles. First, 국내 체류 외국인 252만 명. 다문화 사회 진입. 국내 means within the country, sa loob ng bansa. So, think of it as sa loob ng Korea. So, ano daw yung meron? 체류 외국인. Ibig sabihin, mga residing foreigners. Mga nakatirang foreigners sa Korea, ang kanilang population daw ay nasa 252 or in English, 2.52 million na yan. Okay, so 2.52 million na mga foreigners na ang nakatira sa loob ng Korea. That was nung ginawa tong book na to. Pero this time, 2026 na. So malamang tumaas na yan. 다문화 사회 진입. So 진입 means to enter. So the process of entering or pagpasok ng bansa sa isang multicultural society. Kasi nga, marami ng foreigners na nakatira. So kung dati lahat sila pure Korean mind and heart, so mapapalitan na yan paunti-unti kasi nga marami ng ibang lahi. 다음, 내한 외국인의 취업 도전기. 한국에서 꼭 일하고 싶어요. So yung 도전기. So dito, 도전 means challenge. Tapos yung gi dyan means story or record of your mga challenges or mga struggles mo yan. So pwedeng think of it as journey. Yan, journey mo sa paghahanap ng trabaho, 취업. Getting a job. Saan? Sa Korea ulit. Yan. So, getting a job in Korea. 대한, so 대한, 대한민국. So, Korea pa din yan, no? Yan. So, 외국인, foreigners. Job hunting. So, yung getting a job natin dito, pwede na nating gawing job hunting. And then, sama natin tong yung gi journey. Yan. So, job hunting journey of a foreigner in Korea. Okay? Tapos, ayan yung sabi niya, no? 한국에서 꼭 일하고 싶어요. I really want to work in Korea. Gusto ko talaga na makapagtrabaho sa Korea. Kailangan ko talagang. Yan. Then, 외국인이 유학생. 내 일자리 어디에 있을까? So, 외국인 유학생, ibig sabihin yung international students. So, syempre, dito sa Korea, student sila, after nila mag-aral, ano ang kanilang tanong? Ne ilchari odie 있을까? Where is my job? Or saan kaya ako makakapagtrabaho after nilang gumraduate sa kanilang pinapasukan, no? Na yung pag-aaral nila. Next one, good job, 찾아요. So, this is good job. So, parang malchangnan. Okay? So, parang pinaglalaroan nila yung mga words, no? So, good job, 찾아요. Looking for a good job. So, parang naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Yan. And then, 외국인 취업 박람회. Pag sinabing 박람회, fair. So, meron daw job fair para sa mga foreigners. Okay? 다음,
외국인 유학생 14만 명 시대, 한국 대학 풍경이 바뀐다. Sabi niya, the era or the generation of 140,000 international students. Yan. 외국인 유학생 international students. 시대, era or generation of 140,000 students. Anong klaseng students? International students. Yan. Sabi niya dito, Korea's university landscape is changing. Okay, so paano yun? Parang yung sa first ano natin, title natin dito. So kung dito, nagbabago na yung society, entering na ng multicultural society kasi nga marami ng foreigners na nakatira. So ganun din yung nafe-feel sa mga colleges or universities sa Korea. So kung dati parang puro Korean students, so kailangan mag-a-adjust, may mga mababago kasi nga hindi na lang Korean students ang nandun, no? They also have international students. Yan. So again, yung Pungyong means landscape. Or you can just think of it as atmosphere. So yung atmosphere, yung feeling ng alam ko na kunyari ako 'no, Korean ako. Yung alam ko na Korean university, nung pumunta ako ngayon ulit para mag-observe how they conduct yung mga classes or yung environment. Parang mapapasabi ako na, "Uy, ang dami ng nagbago." Kasi nga naghaluan na 'no, ng mga international students. So, they have to do some adjustments din. Okay, so yun po 'yan. So, dito yung mga title natin diyan. So, if mapapansin niyo, ang focus niyan is puro Waegugin. See? Waegugin. 'Yan. So, yung Waegugin na nandito sa Korea. Okay, so ngayon tingnan natin number 2. So, those are the globalization phenomenon. Okay, pabalik-balik yun, no? Up and down tayo. Yan. So, yung mga yan, no? Yung tinatawag, yung mga ganitong klaseng pangyayari, part sila ng globalization phenomenon. Mga pangyayaring nagaganap na may kinalaman sa globalization. So, next, number 2. 뉴스에서 기자가 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 1번, 무엇에 대한 내용입니까? So, ano ang pakikinggan natin? Anong story about the, pakikinggan? 이 상황에서 생기는 기대와 우려는 무엇입니까? Okay, so dito, sa situation na to, 생기는 기대. 기대 is expectation. Expectation and uryo. Uryo means concern. Okay, so ano yung mga expectations and concerns? Okay, na 생기다. Pwedeng mangyari. Okay, so might happen or arising concerns and expectations. So mababanggit yun sa pakikinggan natin. And 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. 1번, 중국 국적이 외국인이 가장 많다. Pinakamarami daw na nationality ng mga foreigners ay Chinese. Okay, so foreigners of Chinese nationality ang pinakamadami. So pakinggan or babasahin pala natin, no? Hindi na natin papakinggan. 2번, 한국에서 체류하는 외국인 중 유학생 비율이 가장 높다. International students make up the largest proportion of foreigners residing in Korea. So, yung mga foreigners daw, among the foreigners na nakatira sa Korea, yung mga yuhakseng daw or international students ang may pinakamataas na bilang. So, 비율, proportion, mataas na bilang or dami. 3번, 남원화 사회로의 변화를 막는 것이 중요한 과제이다. 중요한 과제, important task. Isulat natin, no? Important task. Nag-shortcut na lang, no? Yan, konti lang yung space, Basta important task. And then, 막는 것, yung bagay na pagpipigil mo or pag-prevent mo. Pinipigilan. Alin ang pipigilan dito? Yung pagpapalit ng society into multicultural one.
So it's like saying preventing the transition or change to a multicultural society is an important task. Okay? Importanteng trabaho yung pagpigil ng pagbabago ng isang society na maging multicultural siya. Okay, so yun ba yung sinasabi sa babasahin natin? Okay, so bago natin yun puntahan, dito muna tayo sa Danojang. So, 체류하다, ibig sabihin, no? To stay or to reside. Stay, to reside. So, mag-ano ka, no? Ano yun? Manatili. Ayan, sa Tagalog, manatili ka dun sa isang lugar na yun or mamirmi ka, pumirmi ka. Ibig sabihin nga, manirahan. Yun, sa Tagalog, manirahan. 차지하다, ibig sabihin to occupy. Yan. So, usually sa mga survey, no, yun yung ginagamit na word. So, ino-occupy ng mga Chinese yung numbers na to. Yan, 80% of the population, yan, ang nag-occupy niyan ay mga Chinese. Parang ganun siya, no? 차지하다. Tapos yung bijung, it means relative weight or proportion. Susulat natin, no? Proportion. And then si biyul naman, siya yung ratio. So, di ba, may tinatawag tayong ratio and proportion. So, yun yun, no? Biyul과 bijung. 증가 means to increase, yung pagtaas. Tapos, 저출산, 저 means low. And then, yung 출산 means birth rate. Mababang bilang ng pag-aanak ng mga Koreans. So, still one of the biggest issues. Tapos, 고령화. Yan, pag sabing 고령화, aging population. So, yan no, yung dalawa sa mga big issues nila dito. Low birth rate and syempre aging population. Walang mga Cholmon Saram or bata, young people kasi nga wala nag-aanak. And ang dumadami ay yung mga may edad na. Then ilson, yan. So literal no, il, to work, son, hand, working hand. So it's simply talking about mga taong nagtatrabaho, workers, workforce, manpower, yan yan. 갈등, 갈등 means conflict. Mga hindi pagkakaintindihan, conflict, 갈등. 우려하다, again, ibig sabihin concerns. Or to be concerned kasi nga may hada pala siya 'no. Yung kanina uryo lang, ito 'no, yung sa question number 2, 'yan, gidewa uryo. So yung uryo, yung noun, concern. Uryohada, yung pag-ano mo 'no, yung pagiging concern mo, yung pag-aalala mo. So to be concerned. 걱정하다, similar 'no, 걱정하는 거, 우려하는 거. So 배려, consideration. Okay, so ngayon puntahan natin yung listening part natin which is babasahin lang natin 'no. So this is the script, 기자 for reporter, 여 for 여자, so female reporter. Ito yung buong report niya 'no. Sabi niya, 국내에 체류하고 있는 외국인이 이제 250만 명을 넘었습니다. The number of foreigners residing in Korea has now surpassed 2.5 million. Lumampas na sa 2.5 million sa ngayon ang mga foreigners na nakatira sa loob ng bansa. 이로써 전체 인구에서 외국인이 차지하는 비중은 4.9%가 되었습니다. As a result, sabi niya no, 이로써 as a result, dahil dito, foreigners now make up 9% of the country's total population. So yung mga foreigners na daw ang bumubuo ng 4.9% sa kabuuang populasyon ng Korea. 국적별로는 중국이 가장 많았으며 이어 베트남, 태국, 미국, 일본 등이 순서였습니다. So by nationality, Chinese nationals were the largest group, followed by Vietnamese, Thai, American, and Japanese nationals. So sinabi niya, no, yung per nationality, pinakamataas ang bilang ng mga incheck. Sinundan nito, yan, sequence nila, no, pinakamataas yung bilang ng mga Chinese, kasunod ng mga Vietnamese, mga taga-Thailand, taga-US, and taga-Japan. So yan
최근 5년 동안 중국과 미국에서 온 외국인 비율은 줄어들고 동남아시아와 중앙아시아의 외국인 비율은 늘어난 것을 볼 수 있습니다. Over the past 5 years, it can be observed, nakikita daw, no? Yan. So, it can be observed that the foreigners from China and the United States, their numbers has decreased, while the numbers from Southeast Asia and Central Asia has increased. Okay, so again, naobserbahan for the past 5 years na yung mga foreigners coming from China and US, yung numbers nila, again, BU is the ratio and proportion, yan. So, it talks about numbers or percentage. So, yung numbers daw nila ay nag-decrease, bumaba. And yung mga foreigners naman from Southeast Asia and Central Asia, yung numbers naman nila ang tumaas. 체류 외국인 중에서는 취업을 목적으로 한국 찾는 사람이 가장 많았으며 그 다음으로 유학생과 결혼 이민자 순으로 나타났습니다. So among resident foreigners, those visiting Korea for employment purposes were the most numerous, pinakamadami yung bilang ng mga foreigners na nagpupunta dito sa Korea para magtrabaho. So ayan na, itong part na to. So among the foreigners na nakatira dito sa Korea, yung mga tao na naghahanap ng trabaho. So yung goal nila is makahanap ng trabaho dito sa Korea. So sila yung pinakamarami. And sumunod dito yung mga international students and yung mga marriage immigrants. So yung mga asawa ng mga Koreans, no? 이러한 국내 체류 외국인들이 증가로 저출산, 불령화로 인한 일손 부족 문제를 해결할 수 있을 것이라는 기대를 하기도 합니다. So, may mga expectations daw. So, there are expectations that the increase in the number of foreigners residing in the country will help resolve the labor shortage or yung workforce shortage caused by low birth rates and aging population. Okay, so irohan with this, yung mga sinabi, pagdami nga daw ng numbers ng mga foreigners na nakatira dito sa Korea. Yan, yung part na yun, no? Yan, so dahil dyan, some people expect, yan, gider을 하기도 합니다. So gide, no? Expect to expect. Yan. So they expect na it will help resolve, matutulungang masolusyonan or maresolba yung problema sa kakulangan ng, again, yung not inhan, ilson. So, I mentioned before na ilson means working hands or workforce, labor. Yan. So, dahil nga, anong problema nila? Yung chochulsan, low birth rate at saka aging population. So, yung row inhan natin, no, due to low birth rate and aging population, yung problem na yan, so pinaniniwalaan or they are expecting na yung pagdami ng mga foreigners sa Korea makakatulong na maresolba or masolusyonan yung problema na to. Lalo na sa kakulangan ng manggagawa. Yan. Next. 그러나 또 한편으로는 내국인과 외국인 사이에서 일어날 수 있는 갈등에 대해 우려하는 것이 사실입니다. Okay, so yung kasunod ng expectation is yung concern naman. However, it is also true that there are concerns regarding potential conflicts that may arise between Korean nationals and foreigners. And kaya lang, sa kabilang banda, so dito, no, isa rin sa mga inaalala. So, sashil means it's a fact. Yan. Na isa sa mga concern ay yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Conflict, 갈등. Yan, maaring magkaroon. 일어날 수 있는 갈등. Pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan between, so 사이에서, between foreigners and 내국인, so Korean locals. 그러나 이제 남은화 사회로의 변화를 막을 수는 없으며 막아서도 안 됩니다.
However, the transition to a multicultural society can no longer be stopped, nor should it be. Okay, so sa ngayon daw, yung pagpapalit ng ano 'no, society, kaya we're now entering into multicultural society, itong si Korea. So, 막을 수는 없으며, so hindi mo siya mapipigilan, 막아서도 안 됩니다, and hindi mo din siya dapat pigilan. Okay, kasi nga may mga ano din 'yan, may tulong and meron ding mga hindi magandang result. Okay, so parang may pros and ano 'yan, cons 'yan. 우리에게 남은 과제는 서로에 대한 이해와 배려로 함께 가는 다문화 사회를 만들어가는 것입니다. So the task remaining for us is to build a multicultural society where we move forward together through mutual understanding and consideration. Okay, so yung natitira daw sa atin na trabaho. So, gwaje means task. Yan. Ano ang dapat na gagawin natin? 서로에 대한 이해. 이해, understand. To understand yung bawat isa, no? So, understanding and 배려. So, 배려 is consideration. Yan. So, together, kailangan nating manirahan sa isang multicultural society. Kailangan magawa natin yung komunidad na yan kung saan we are giving consideration sa bawat isa and understanding one another din, no? So, yun po yung ating passage or yung report ni 무엇에 대한 내용입니까? Okay, so saan natin makikita yung sagot? Balikan natin ulit yung ating passage. Sa unang line ng sinabi niya 'no, andiyan na yung sagot. So, pinag-uusapan dito is about pagtaas ng bilang. So, lumampas, yun nga yung word niya 'no, lumampas na sa 2.50 million yung mga foreigners na nakatira sa Korea. Tapos the rest is supporting details, ayan. So, anong bansa yung pinakamarami, ano yung kasunod, ano yung reason, pinakamataas na reason kung bakit nagpupunta dito sa Korea mga foreigners, and then ano yung expectations and mga concerns. So, ayun. Sagot natin dito is 국내에서 거주하는 외국인이 증가. Yan. So, 증가 is yung pagtaas. So, pagtaas ng foreigners na nakatira sa loob ng bansa. Or kung gusto mong gamitin yung Korea, ayaw mo ng gungne, you can change to 한국에. Yan, 한국에서 거주하는. Okay. Next, number 2. 이 상황에서 생기는 기대와 우려는 무엇입니까? So, yung 기대 muna tayo. Binanggit sa baba, no? 기대하고 있습니다. Saan na yun? Yung expectations is yung masolusyonan yung kakulangan sa manpower, no? Asan yung part na yon? Ito. 이러한 국내 체류 외국인들이 증가로 저출산 고령화로 인한 일손 부족 문제를 해결할 수 있을 것이라는 기대를 하기도 합니다. So, this one, pwede mo nang isagot dito yung 저출산, pwedeng kunin mo na to dito. 저출산 고령화로 인한 일손 부족 문제를 해결할 수 있는 기대. Yan. Medyo mahaba. I hope matandaan ko, no? So, 고령화, 저출산, 저출산. Hindi ko na isusulat lahat, no? Yan, hanapin nyo na lang yung dito sa baba. Kasi kulang yung space. So, sundan mo ng 고령화, ayan. So, dito yung may naka-underline. So, 저출산 고령화로 인한 일손 부족 문제를 해결할 수 있을 것이라는 기대. Yan. So, yan isulat mo. Okay, next.
Uryo. Ayan, sabi natin si Uryo, yung concern. So, yung nabanggit kanina is magkaroon ng conflict between Koreans and foreigners. So, yung kasunod lang ito. 그러나 또한 한편으로는 so sa kabilang banda, ito naman yung ano 'no, inaalala nila. 내국인과 외국인 사이에서 일어날 수 있는 갈등에 대해 우려. Okay, so pwede mo nang sulat simula dito kay 내국인과 hanggang kay 우려. Yan. Di na natin susulat lahat. Okay, alam niyo na yan. So dito tayo sa true or false. 중국 국적이 외국인이 가장 많다. 네, 맞아요. So, si Jungkook yung pinakamadami, no? And then, 한국에서 체류하는 외국인 중 유학생 비율이 가장 높다. 이거는 틀려요. Bakit hindi si 유학생 yung pinakamataas? Ano yung pinakamataas? Yung may mga goal na makahanap ng trabaho. Yun yung pinakamataas ang bilang. So, sumunod lang si 유학생 and then sinundan siya ng marriage immigrants. So, next. 남원화 so ito yung mali sa part na yun 'no. 남원화 사회로의 변화를 막는 것이 중요한 과제이다. So, yun ba yung important task, yung prevent or pigilan yung ano, pagkakaroon ng or pag-enter ng Korea sa isang multicultural society? 아니에요. So, 'di ba sabi nga, hindi dapat pigilan at hindi din dapat pigilan. Ang importanteng gawin is intindihin yung bawat isa, locals at saka foreigners 'no, and maging considerate sa bawat isa. Yan, so that's for our listening part. So dito tayo kay 발음. Yan. So anong sabi dito? Or real, yan, kapag ang kasunod daw is ito 'no, giyok, bigat, biyop, shiyot, jiyot. Yan, so ano daw mangyayari? Magiging matigas yung mga 발음 na nila 'no. So instead na ga, da, ba, sa, ja, magiging g, d, b, s, j. Yan. So, ito, paano ang basa sa kanya? 얻을 수 있어요. 만날 사람 할 거예요. Yan. So, tingnan nyo lang yung nasa loob na itong bracket. Yan, yan yung ating pronunciation. So, examples. 한국 생활에 자신감도 얻을 수 있어요. Okay, so pag tira mo dito sa Korea, magkakaroon ka rin ng confidence. 지금 어디에 가요? 만날 사람이 있어서 센터에 가요. Saan ka pupunta ngayon? Meron kasi akong imi-meet na tao or kikitain na tao. Kaya pupunta ako ng center. 주말에 뭐 할 거예요? Anong gagawin mo sa weekend? 친구들과 김장 축제에 갈 거예요. Pupunta ako sa Kimjang Festival. So again, Kimjang no, yung paggawa ng kimchi. Yan. So kasama ng mga kaibigan ko. Okay? So again, this is listening part ng Level 4 Unit 6. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.